Yan. Ay, sabi ni Mon, basa na namin yung ganyang style. Pag titignan niyo mga kabatas natin, ang tagal na natin nagbabasa. Ilang comments na? More than 10 na. Imagine mo tahas ang sinabing di tatakbo siya. Walang maitutulong kapag naging senador na. Daming magagawa kapag hindi public official. Di na daw trip politika. Kaso lamang pinilit daw ng netizen na siya'y kumandide. Sabay sige sakay sa Marcos at sa Duterte. Ginamit lang ng mahihirap at mga pobre. Yan ang style niya daming boto, kahit na bobo, biruin mo. Hey, biro natakbo. Hey, daming boto, kahit na bobo, biruin mo. Hey, biro natakbo. Hey, pero buong magyanap ka lang kaupo. Guys, magandang umaga sa inyong lahat. Nandito po tayo ulit pag-uusapan natin. Actually, I did said last night na hindi na natin i-discuss pa further yung naging post ni Ramon Tulfo sa kanyang page. Anyway, napakaganda po nitong na to. Bagong parody ng tawag dito. Bagong parody na mga kabatas natin. Anyway, ayan. So, kagabi nga, tayo ay may nag-request po sa atin, si Ma'am Teresa Rants, no, na mag-react tayo. Actually, lang yun, more on the laugh trip lang. Gusto ko lang makipagkulitan kay Mang Rene, the ghost fighter, and the gaslighter pala. Anyway, may mga lumalabas nga din na di umano itong si Idol Rafi ay nagpunta sa puntod ng kanyang mga kamag-anak, no. Hanapin natin 'yan. Okay. Nagpunta sa puntod ng kanyang mga kamag-anak. Ayan. 'Di ba? Imaginin mo, April 9 pa to, na tayo, 1154 shares lang, 479. And itong page ni Rafi Tulfo, meron po itong 21 million followers. Tapos, ganito lang karami. 'Di ba? Ang nagsalita, 479 and 54 posts. So, magtataka ka, bakit? Bakit ganun lang karami? Kahit na ito, 919 comments. 2.2 shares out of what? Out of 21 million. 'Di ba? 21 million. Hindi ka ba mapapatanong yan kung bakit? 'Di ba? Do you think itong naging action ni Rafi Tulfo would change the mind of those people involved dyan sa manifesto na yan? Tanong ko lang, no? Ayan. Colonel Ramon S. Tulfo, Felix Tulfo, alam mo, ito para sa akin, sa yaman ni Idol Rafi Tulfo, tutuusin, barya lang sa kanya kumuha ng mausoleo para ilagay yung ng tatay niya ron, 'di ba? Pero of course, discretion nila yan, pamilya nila yan. Ako, I've always wanted na maka-purchase ng isang mausoleo para sa lola at lolo ko. Gusto ko silang ilagay sa magandang pedestal because they deserve that. Dahil hindi lang namin sila ganun kamahal, but because nung lumalaki kami, sila yung sangga namin. Wala na sila na nagkatrabaho na ako. Hindi ko na napatikim sa kanila yung sarap na hindi nila naranasan nung nag-aalaga sila sa amin. Yun yung tunay na pagmamahal ng isang tao sa mga, hindi yung magpagawa ka ng mausoleo, ha?
Pero if you have the capacity to make one, 'di ba? Oh, sa tinagal-tagal na merong page si Raffy Tulfo, bakit ngayon lang siya nag-post na nagpunta siya sa ano ng tatay niya? Is this out of sincerity or pakitang tao? I don't know. You tell me, 'di ba? I'm sure naman siguro once in a while bumibisita siya. Pero walang mga photo op na ganito. Bakit ngayon all of a sudden, 'di ba? Dahil sa issue? Oh, punta tayo ngayon dito kay Montulfo. Basahin natin 'tong sinabi ni Montulfo, then balikan natin yung sinabi dito ni Ben Tulfo. Ito si ano, mangalkal din 'to. Si gaslighter. Oh. Enihin natin. Bigyan natin ng different interpretation. Tama naman dun si ano, okay? Etong si Mang Rene. Tama naman siya. Doon sa tawag dito, doon sa nakalagay sa manifesto. Ang ine-emphasize doon ng mga pumirma about sa verbal abuse. Okay? Sa verbal abuse na sinabi ni Raffy Tulfo. And here, gaya nga ng sinabi ko, yung statement ng manifesto, naging open siya sa maraming interpretation and even dito sa sinabi ni Montulfo. Dito pa lang makikita nyo na sa message ni Montulfo na meron siyang different interpretation. Okay? Akala ko basura duman. Anyway, sabi nga nila dito, nagba-viral ngayon sa social media yung manifesto di man ng retired and active military at police general sa ibang opisyal ng kasunduan at pulisya na binabash ang kapatid ko na si Senator Raffy Tulfo. Okay, matatawag mo bang bash yun? Kasi as per definition ni Raffy Tulfo, no, coming from him, yung mga bashers daw ay bobo. Mukha bang bobo yung gumawa ng manifesto? Ha? Okay, tanungin ko. Sagutin nyo dyan sa comment section natin. Yung gumawa ba ng manifesto ay mga bobo? No? Kasi ang bashers para kay Raffy Tulfo ay mga bobo daw. Okay? So yung mga bashers na pinapadala niya sa amin, mga bobo rin. Ganyan. Tungkol ito sa isang splice. Guys, nakagawa na tayo ng video, nakapag-react na tayo. Ang sinabi nga natin, yung paggamit ni Raffy Tulfo ng term na splice at fake news, hindi po naging best remedy nila yon. Yun na yung pinaka-worst nilang ginawa. 'Di ba? Sabi nga ni Mang Rene kahapon, even ako, sinabi ko, it could have been easier, sana natapos na ito kung nag-apologize na lang siya. Pero bakit hindi kaya ni Raffy Tulfo mag-apologize sa mga bagay-bagay na mali? And yung mga sumusunod na event pertaining or related dun sa nangyari, okay, mas lalo pang nagpapa-worse sa senaryo nila. Sa tingin nyo, pag nabasa to ng mga sumulat sa manifesto, ikatutuwa nila to? Si Ramon Tulfo, wala na siyang traction. This page alone is only 59,000 followers. 'Di ba? 59,000 followers lang ang meron na to. Mas mataas pa yung following ni Sas Rogando Sasot, ni KLC, ni Attorney Libayan. Sino? Ultimo nga mga kapatid, gaya nga ng sabi ni Mang Rene kahapon, sinusukat tong si Montulfo eh. Oh. Sige nga. Sasabihin yung splice.
Kakapanood ko lang nung live ni Paco. Na-upload na raw ulit. O nag-reappear na raw ulit yung video tungkol doon. O di tama nga si Attorney Trixie. Di pag pinanood mo pa yung buong video, lalo ka magagalit. Di ba? At saka dito sa statement na to, maliban sa damaging na lalo para kay Raffy Tulfo, lumalabas yung hypocrisy ng mga Tulfos. Asan yung reference natin? Doon sa mga nakapanood ng video interview ni Grendy. Okay? Doon mo mare-recall na totoo talaga yung sinasabi ni Grendy doon sa kanyang mga naging statement doon. Imagine niyo, nagagalit sila sa mga tao na iniiwanan yung responsibilidad sa babae. Pero hindi sila galit sa mga sarili nila. Coming from Raffy Tulfo, Kung si Raffy Tulfo pa. Lahat ng nakakaalam ng kwento na ginawa di umano ni Raffy Tulfo sa kanyang legal na mag-ina. 'Di ba nakakatawa para sabihin ito ni Mon Tulfo? Kung saan tinawag ni Raffy ang isang private first class si Canlog na duwag dahil ayaw niyang panagutan ng responsibilidad sa kanyang nobya na nabuntis niya. Ikaw ba, Mon Tulfo, kaya mong sabihin yan sa sarili mong kapatid na duwag siya? Anong ginawa mo nung iniwan ni Raffy Tulfo ang mag-ina niya? 'Di ba? Nabuntis din do umano nung time na yon as per Ma'am Julie Licop. Tinawag mo rin ba siyang duwag? Kaya mo ba siyang tawaging duwag ngayon sa ginawa niya noon? Bilang nakakatandang kapatid. 'Di ba ikaw dapat, sabi nga ng tatay ko sa amin dahil kami raw yung mga nakakatandang kapatid, dapat kami daw ang role model. Sa ginagawa mo bang yan, role model ka sa kapatid mo nakakabata sa'yo? O mas role model pa sa'yo si Ben Tulfo? 'Di ba? Ang babae dumalog kay Raffy at sa kanyang public service program dahil di umano ay iniwan siya sa ere matapos ang preparasyon sa kasal niya kay PFC Canlog. Not because nagkakaroon ng preparation, hindi ka pwedeng mag-back out sa isang kasal. Kaya nga natin pinupush ngayon ng divorce bill na maging batas. Dahil hindi ma-afford ng mga tao ang annulment. Di ba nga may kasabihan tayo, ang pagpapakasal o pag-aasawa ay hindi parang kaning mainit na pag napasok ka, kaya pwede mong iluwa. Ikaw ba? Ikaw na lang, tanungin natin si Sir Mon Tulfo. Sir Mon, ikaw ba tanungin namin? Yung ina ba ng mga anak mo, yung pa rin ang kasama mo ngayon? Diba? Sinasabi ng mga magigiting na general at ibang miyembro ng kasundalohan at kapulisan na walang karapatan si Raffy na tawagin ng isang kawal na duwag. Are you saying na itong mga to, kung tawagin kayong duwag, o tanggalin natin lahat ng mga ano nyo? Kayo nga may mga security ngayon di ba? Even before pa naging senador si Raffy Tulfo. I believe he mentioned na meron siyang mga security. Kung talaga matapang si Raffy Tulfo, bakit siya may mga security? Diba? Namatay si Canlog sa enkwentro ng army soldiers at mga rebelde. Diba? Hindi mo pa nga alam yung tunay na information kung sino talaga yung mga naging kalaban nila. Sinisisi ang magigiting na opisyal na militar pagkamatay. Dito na pumapasok guys yung iba't ibang interpretation na sinasabi ko. Doon sa mga sinabi ni Raffy Tulfo, totoo na sinabi ng mga military na dehumanizing yung mga salitang ganun, insensitive. Even after sabihin ni PFC Canlog na siya ay nasa operations. And yet he continues, diba,
to use words na halos alam mo yung term na hindi daw makain ng aso. And not only that, dun nga sa video ni Paco, no? I-pull up ko lang yung video ni Paco. Paco, nasaan ka? Wait lang guys, pull up ko lang yung video ni Paco. Panoorin niyo yung ano ni Paco. Na-share ko na rin to eh. Nagpe-play lang ng ano. Nagpe-play lang guys ng Okay, tingnan niyo to dito guys, no? Nasa operation na siya, pero nagawa pa rin ni Raffy Tulfo. Ito yung unang part. Dito ka na sa tama. Ito guys, no? Sa tingin nyo, saan naging insensitive si Raffy Tulfo? Dito, okay, nandoon siya sa studio ng siguro, ano to, idol in action or something like that. Okay. Sinabi na rito ni Canlog na siya ay nasa field. Hindi naman natapos yan dito eh. Ito yung karugtong. Nagkaroon pa ng interview. Kahit alam na ni Raffy Tulfo na ito si PF Canlog ay nasa operation, talagang nagdire-diretso pa rin. Oh, iba na yung venue niya rito eh. What I mean, nag-iba yung venue niya. Lumipat na siya dun sa studio para sa Wanted Raffy Tulfo in action. Kaya siguro siya tinawag na insensitive. 'Di ba? Oh. Sinisisi ng mga magigiting. Oh, ayan. Yes, sinabi na siya ay insensitive. Yes, sinabi na siya ay nagsalita ng dehumanizing words. Pero walang sinasabing sinisisi siya. However, ito yung however eh. Yung mga nakapanood ng video, okay, yung mga nakapanood ng video, they can have different interpretation dun sa video na yan. Marami ako nakikitang comments saying that dahil daw sa sinabi ni Raffy Tulfo na nakakos ng sama ng loob kay, what do you call that, kay PFC Canlog. 'Di ba? Maraming ganong comment, guys. Oh, even nga dun kay 'di ba? Even nga dun sa live ni Mang Rene, meron nag-comment si Overthinker. Okay? Pwede mo bang sabihin na libelous yun? Hindi. Yun yung dating sa kanya. Yun yung interpretation niya. So, bawal ba niyang sabihin yun? Tapos, sinabi pa nung babae, during an interview, siya daw sinisisi ng pamilya. Paano nga naman hindi mo masisisi? Diba? Yung sinabi rito ni Montulfo, okay, yung sinabi dito ni Montulfo, magba-backfire to, hindi naman sa kanya. Kay Raffy Tulfo. Yun lang. Hindi natin alam kung magagalit ba si Raffy Tulfo sa kanya o matutuwa dahil pinagtatanggol siya. Ngayon, kung ako, ito lang, gaya sinabi ko, magba-backfire ito, hindi sa kanya, kundi kay Raffy Tulfo. So, anong pipiliin ni Raffy Tulfo? Mas pipiliin niya yung part ng damage control. Magugulat na lang ba tayo? O mangyayari din ba na mag-release ng statement to si Raffy Tulfo saying na wala siyang kinalaman sa sinasabi ng kapatid niya gaya ng ginawa ni Erwin? Abay, mga gago pala kayo. Naturingan pa naman kayo nakapagtapos ilan sa inyo sa mga Philippine Military Academy. Sa tingin mo,
ikatutuwa ito ng mga nakapirmang retired general sa manifesto. Namumuro na ang mga Tulfo sa mga retired general. Doon pa lang sa DSWD secretary. Anong kinalaman ni Raffy sa pagkamatay ni Canlog? Wala. Wala. Pero yun yung pinapalabas ninyo. Yun yung ini-insinuate nyo. Kayo ang nagbibigay ng interpretation na yan. Kayo ang nagbibigay sa mga tao para maisip nila. Balikan nila yung video, i-analyze nila at bigla nilang isipin, ay oo nga no. Na pwede nga may koneksyon si Raffy Tulfo sa pagkamatay ni PFC Canlog dahil sa mga verbal abuse na binigay niya. Nawala sa focus. Yan yung sinabi ni Overthinker. Kayo mismo ang nagbigay ng idea sa mga tao na baka nga meron. Yung depensa nyo, na ultimo si Raffy Tulfo coming from his two different statements, ni hindi nga niya ine-emphasize na may sinabing ganyan sa manifesto. Pero kayo na rin mismo ang nagbibigay ng idea sa mga tao. Ultimo nga si Raffy Tulfo, hindi niya na-pick up na siya ang sinisisi sa pagkamatay. Pero alam ni Raffy Tulfo na naiintindihan niya na meron siya naging verbal abuse doon sa tao. 'Di ba? Anong tinawag ni Raffy? Talagang inaano nila yun. Tinawag ni Raffy na duwag si Canlog dahil tinalikuran niya ang responsibilidad niya. Itong statement na to, automatic to, magbabackfire kay Raffy Tulfo. Alam ng maraming tao kung anong ginawa ni Raffy Tulfo sa first family niya. Ito, legal na asawa. Si Canlog, boyfriend lang. Boyfriend pa lang. Si Raffy Tulfo, legal na asawa ni Julie Licop. Ilang taon? Paano nalaman, before malaman ni Grendy na meron pala siyang buhay na ama? Ano masasabi mo dyan? Mon Tulfo. 'Di ba? Paano naman si Erwin Tulfo na merong 10 anak sa 4 na iba't ibang babae? I'm hoping lahat 'yun sinusuportahan ni Erwin Tulfo. The manifesto is malicious coming as it does after a survey. 'Di ba? Pinagsisiksikan niya yung survey. Gamitin naman natin yung sinasabi ni ni Katunying. Wala po kaming pakialam sa survey. Meron pa nga dyan, sinisisi daw mga DDS. Wala pong kinalaman ng mga DDS or even loyalista, pinklawan, kung sino pa. Wala pong political color. Lahat po tayo nag-a-agree. 'Di ba? Na merong verbal abuse na ginawa si Raffy Tulfo doon sa tao. 'Di ba? Public humiliation yung ginawa niya eh. Sasabihin ko sa inyo, napagkasundo. Tama naman yung sinabi ni ni Ben Tulfo. 4 years ago, tama naman eh. Ganun na ganun ka pa rin, Mon Tulfo. You're using the names of your siblings to stand out. Parang magmuka na ikaw ay ulirang panganay na kapatid o nakakatandang kapatid. 'Di ba? Yung line of expertise nyo sa media, talaga ba? Bakit kung yan yung line of expertise mo, Mon Tulfo, or sino sa inyong tatlo? Okay? Sa tingin ko, mas expert pa sa inyo si Ben Tulfo talaga eh.
Oh. Sige nga. Ano sabi ng kapatid mo rito? Pakinggan natin. This was 4 years ago, guys, 4 years ago. Clear tayo dyan na 4 years ago, Pakinggan natin. Kung ikaw naman nasa hanay ng administrasyon at ang mga sa hanay ng administrasyon kinokontra mo, inaakusahan mo ng korupsyon at wala ka mapapakita, masyado ka maepal. Oh, masyado daw maepal. Sino? Sino daw ang masyadong maepal? Malamang alam na nila na lalabas lahat ng baho nila kasi marami nang bumabatikos kay Sir Rafi. Nagkasundo sila magkakapatid pero si RT pa rin naman ang masusunod na Pakita, masyado ka maepal. Oh, masyado Alam mo, napaisip ako dito sa comment na to, ha? Pakinggan nyo, pakinggan daw nyo. maepal. Sino? Sino daw ang masyadong maepal? Malamang alam na nila na lalabas lahat ng baho nila kasi marami nang bumabatikos kay Sir Rafi. See? Pag lumaban pa si Rafi Tulfo for presidency, lahat yan. Hindi ko na minsan sinabi yan. Maraming beses ko nang sinabi yan. Dahil yun yung nakita ko noong panahon ng eleksyon. During kay PBBM. Lahat ng basura, baho at kung ano-ano pa, nakalkal. Diba? Oh. Buti na lang yung desisyon ng CA available online. Imagine niyo all throughout sa lahat ng pagbabatikos. Yun nga yung naging effective para kay BBM noong time na yun eh. Sa dinami-dami ng pambabatikos na ginagawa kay BBM noong panahon ng eleksyon, sino sumasagot? Tapos ano ba sinabi ni BBM sa huli? Sinagot niya ba yon? Inaffirm ba niya yon? Wala siyang sinagot doon. Sa pagkakaalala ko, ito lang naging sagot ni Rafi Tulfo, ni BBM ng panahon na yun. Di ba nga, minumura niyo ako kung ano sinasabi niyo? May narinig ba kayo sa akin? Wala. Balakbakan mga tao. Yay! Oo nga naman. Sa tingin niyo, yung mga sinabi ni Montulfo, hindi mag-iinit ang mga official dyan? Of course, mag-iinit ang mga official dyan. Sa tingin niyo, ikinakatuwa ni Rafi Tulfo yung sinabi ni Montulfo dyan? I don't know. Maybe yes, maybe no. Gabi, kasi nung nag-release siya ng statement noon para kay Erwin, si Erwin Tulfo hindi natuwa. Bigla siyang dinisown. Yung pagpunta ba, pagpapaphoto ops ba ni Rafi Tulfo sa mga puntod ng mga kamag-anak niya? Makakatulong? Hindi rin. Alam mo, iisipin ng maraming tao dyan, pakitang tao. Kasi mula, yung araw na nag-upload sila tungkol dyan, meron ba kayong mga nakitang video o photo ni Rafi Tulfo na pumunta siya sa puntod ng mga mahal niya sa buhay na nakalibing siya sa libingan ng mga bayani? Hindi rin. Wala rin. Ako wala. Simulang napanood ko siya. Ngayon ko lang nakita na nagpunta si Rafi Tulfo at may photo op pa siya. Si Rafi Tulfo talaga, kada galaw kailangan may photo op. Para ano? Tapos, pag binatikos ka sa personal mong ginagawa, gagalit ka. Bawal mag-comment yung mga tao. Tapos, pag hindi mo nagustuhan yung comment sa'yo, kakasuhan mo. Maliban na sa public servant ka, public figure ka pa. At the same time, sabi nga, anything that you put out there in a public domain is open to scrutiny and criticism. Diba? Kaya tanungin ko guys, no? Survey tayo. Naniniwala ba kayo na with all sincerity, yung pagbisita ni Rafi Tulfo sa puntod ng kanyang mga mahal sa buhay? Ako, sorry iba dating sa akin. Kasi ako, pupunta naman ako sa mga puntod na mahal ko sa buhay. Hindi naman ako nagpapapoto. Knowing that monthly kong ginagawa yun. Hindi lang araw ng patay.
Hindi lang araw din ng patay, nagpapamisa ako sa mga mahal ko sa buhay. Diba? Kayo ba, alam nyo ba na tuwing pupunta ako sa mga simbahan, nagpapamisa ako, dinadamay ko lahat ng mga subscribers ko. Excuse me. Subscribers ko, followers ko. Oh, ngayon nyo lang narinig yan, di ba? Pero ginagawa ko yan. Nagtitirik ako ng mga kandila para sa inyong lahat. Yun yung way of giving back ko. Na dinadamay ko kayong lahat sa mga pinagdarasal ko. Di ba? Baka kay Raffy Tulfo, baka pati yung kung saan ka sumulat yung mga pangalan ng mga tao, pipicturean mo. Siyempre, kung kayo, lalagay ko yun, followers and subscribers. Alam na ni Lord kung sino-sino kayo. Hindi ko man kayo kilala, pero pinagpapasalamat ko na nandito kayo. Nakikipaguntahan kayo. So, si Raffy Tulfo yun, siyempre. Diba? Everything that you do, na ikaw lang nakakaalam, na yung mabuti, you will be blessed. Okay na ako dun sa pagkain, pinipicturean eh. Pero yung mga ginagawa mo, out of kindness and generosity, picturean mo, upload mo. That's bullshit for me. Sorry. Yun lang yung dating sa akin. Kaya I don't like doing that. Yung mga sinusuportahan kong kaibigan sa kanilang mga personal na project, kung meron naman akong pang-suporta o pang-donate, ginagawa ko yan. No? Kailangan ko pa bang picturean na sinend ko? I-upload ko kung magkano yung Gcash na binigay ko. Diba? Kung meron at kaya, bakit hindi? With Raffy Tulfo, Diyos ko. May pa-photo ops pa yan, may pa-tarpaulin pa yan, diba? So, sino maniniwala sa'yo, Idol, na you're doing things out of sincerity and the kindness of your heart? Siguro kahit lahat ng punto dyan sa libingan ng bayani, lagyan mo ng bulaklak, walang mararamdaman ng karamihan sa'yo that you're doing that out of your kindness. Akala ng mga tao, makakabuti at makakatulong yung mga pinagagawa nila. Hindi rin. Actually, inaabangan ko yung Inaabangan ko yung nila Secretary Paras, no? Wala pa, bukas pa yun eh. Ayun, may live nga rin. Ito guys, naka-live si Kayo. Magpa-participate lang tayo dito. Manonood lang tayo. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Siyempre, i-share nyo na rin ang inyong thoughts. 1, naniniwala ba kayo na effective ang damage control strategy na ginagawa ng kampo ni Raffy Tulfo? From his statement down dito sa statement ni Montulfo. Pangalawa, do you see any sincerity sa ginawa ni Raffy Tulfo pagpunta sa puntod ng kanyang mga mahal sa buhay at maglagay ng mga imagine niyo naglagay ka na ng flowers, hindi ka man lang nagtulos ng kandila. Which is basically, it is more symbolic than flowers. Diba? Ano pa? Ito, iwan ko to sa inyo guys. Basa Gangnam Style. Gangnam Style. Yo, 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 yo. Basa Gangnam Style. Gangnam Style. Yo, 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 yo. Basa Gangnam Style. Yo, 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 yo. Basa Gangnam Style.